We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag mali maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga bakasyonista dinayo ang ilang baybayin sa Hilaga at Gitnang Luzon para sulitin ang mahabang bakasyon. Makibalita tayo kay Russell Simorio. Kanya-kanyang latag ng lamesa at banig sa Tondaligan Beach Park ang mga bisita at turista ngayong holiday break. Enjoy sa pamasyal at paliligo sa dagat ang mga bisita bago matapos ang holiday break. Maganda naman dahil umaayon din yung panahon. Hindi siya masyadong mainit at hindi rin maulan. Kaya tamang-tama lang sa mga katulad ng kapatid ko na nagbakasyon dito. Sinamantala rin ang mga bangkero ang kumita. Ngayong dagsa ang mga bisita. Nananatili sa 80 pesos ang singil sa kada pasahero sa 10 minutong pagsakay sa bangka. Medyo malaki rin ang daming pumasyal dito sa nag-iisang bis natin sa Tondaligan. Siguro pagkakataon din namin to hanggang Banayad yung halon. Dagsari ng mga bakasyonista sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan. Ngayong holiday break, iba't ibang water sports activities ang sinubukan ng mga bisita. Bilang naman ang tao sa beach ng Santa Catalina, Ilocos Sur, na kadalasan ay dinaragsa lamang sa hapon ng mga turista na nais mag-sunset view. Nagpaalala naman ang otoridad na maging responsable sa mga pinagkainan at huwag itapon sa tabing dagat at doble ingat sa paliligo sa dagat. Bumaba rin ang bilang ng mga turista sa Calaya Beach sa Lawag City, Ilocos Norte. Ito ay dahil sa mga iba pang tourist destination sa bayan. Maraming bakanting cottage, lalo na tuwing tanghali. Natuwa naman ang ilang turista dahil hindi masyadong matao ang lugar. Wala ring gaanong turistang naliligo sa dagat sa Kasiguran, Aurora. Apektado raw ng masamang panahon ang pagpunta ng mga tao sa beach. Pero bukas hanggang sa linggo ay posibleng dagsana ang mga beachgoers sa lugar. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Night market at food strip sa Baguio City kabilang sa mga dinagsa ng mga turista. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon na makulimlimang panahon dito sa lungsod ng Baguio pero sa kabila niyan dagsa pa rin yung mga turistang namasyal sa iba't ibang pupasyalan sa City of Pines. Feel na feel pa rin ang long holiday sa Baguio City, gaya sa Lower Right Park na sinusulit ng mga turistang horse riding. Enjoy rin ng mga turista sa pamamasyal sa Upper Right Park at maging sa The Mansion. Walang oras sa sayang sa pag-akyat sa City of Pines. Matapos kasi ang maghapon na pag-iikot at pamamasyal sa iba't ibang tourist attraction, extended pa rin ang iba't ibang activities gaya na lang ng biking sa Burnham Park. Kararating lang kasi namin kanina, ma'am, kaya sinusulit po namin habang nandito kami. Kabilang din sa itineraries ng mga turistang umakyat sa lungsod ng Baguio ang night market sa Harrison Road. Walang kapaguran sa pag-iikot ng mga turista. Isa raw ito sa sinadya ni Rachel mula sa Marikina sa pagpunta sa Baguio City. Sa experience kasi, ang daming dami naming nakikita sa Facebook, sa media, sa night market. Kaya gusto namin ma-experience din. Sakaling magutom sa pamamasyal, no problem dahil sa food street kung saan makakabili ng masasarap na pagkain. Actually, pagkain hinahanap namin ngayon. Enjoy naman sa ngayon. Okay naman. Sa dami ng turista, problema ngayon ang kawalan ng sapat na paradahan. Kaya panawagan ng BCPO at TEU sa mga turista na sumakay na lang sa public transportation gaya ng jeep at taxi. Bukod sa iwas hassle sa paghahanap ng paradahan, malaking tulong din para maibsan ang traffic sa syudad. Sa coding, yun ang marami kasi in-expect nila, they are expecting na because it's a national holiday, automatic cancelled. Dito po sa Baguio City kasi hindi. Hindi po automatic na cancelled ang coding pagka holiday, ma'am.
Chris, alas 8 ng gabi sinasara na sa mga motorista ang Harrison Road. Pagsapit naman ng 9 p.m. ay binubuksan na sa mga turista ang night market, ganoon din ang food street. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Pagunita ng undas, naging matiwasay ayon sa PNP. May ulat si Claire Lacanilaw. Generally peaceful ang Undas 2023 ayon sa Philippine National Police. Walang anumang banta ang natanggap ng PNP sa pagunita ng Undas. Pero tuloy pa rin ang security coverage ng PNP dahil sa nakadeploy pa sila sa iba't ibang sementeryo ngayong All Souls Day para mamonitor ang anumang panganib. Dagsa pa rin ang mga bisita sa ilang sementeryo sa Mangaldan, Pangasinan ngayong All Souls Day. Kapansin-pansin ang mga basura na nagkalat sa sementeryo. Pahirapan daw ang paghahakot sa mga basura. Ang ilang caretaker, iniipon ang basura sa isang lugar para isahan ang paghakot nito sa truck. Panawagan ng ilang caretaker na maging responsable sa pagtatapon ng basura sa sementeryo. Lahat ng basura po na galing po sa likod, tinatambak po namin po rito para yung truck na lang po na malaki, atras na lang po sila. Magipit-gipit na po yan, gipit po. Mabibilang na lamang ang mga bumibisita sa mga sementeryo sa Vigan City, pero ito ang sinamantala ni na Lola Francisca. Matapos raw nilang makita ang dagsan ng tao kahapon, pinagpabukas na nila ang pagtitirik ng kanilya sa puntod ng kanyang yumaong magulang. Nagbalik po dahil hindi po na ni nanay ko, tatay ko. Nalagyan ng kandila? Hindi ko nalagyan. Malapiknik naman ang ganap ng mag-anak na ito sa public cemetery ng Kawayan, Ilocos Sur. Si Nanay Corazon naman, 4 na araw na nagpabalik-balik sa puntod ng yumaong asawa. Ako tamapil ko may asawa na maganda. Mabibilang na rin ang bumisita sa public cemetery ng Santa Catalina, pero nananatiling naka-standby ang PNP at ibang ahensya para sa seguridad ng publiko ngayong Undas. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ngayon pa lang, dagsana sa mga bus terminal sa Dagupan City ang mga pasaherong pauwi matapos magbakasyon. Ang detalye sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, dito naman sa ating kinatatayuan sa isang bus terminal dito sa Dagupan City, naobserbahan natin na mas marami nga itong ating mga kababayan na piniling mas maaga ng bumiyahe para mas maaga ring makabalik sa kanilang matirahan para nga sa kanilang trabaho at eskwela bukas. Tapos na ang bakasyon, kaya back to reality na umano ang mga kaganapan bukas. Kaya ang bakasyonistang si Daryl bumiyahe na ng maaga para makabalik sa Zambales. Sa Pangasinan niya ginugol ang long holiday. Yes po, balik trabaho at kayod po ulit. Yes ma'am, back to reality. Inihatid na rin ni Larry ang kanyang 2 anak pabalik sa Mabini, Pangasinan. Sa La Union naman sila nagbakasyon. May pasok sa Lunes na ma'am, para makauwi ng maaga ma'am. Para madaling sumakay doon sa bus ma'am, marami kasing pasaheros. Inasahan na umano ng mga bus company sa Dagupan City ang dagsa ng mga magsisibalikan sa kanilang trabaho at eskwela ngayong araw. Mas mabilis na rin ang trip interval na nasa 15 to 20 minutes. Umaalis na ang bus, puno man o hindi. Dito pa lang po, automatic napupuno na kagad. Yung pong mga biyahe namin napupuno dito, yung mga biyahe naming Zambales, Baguio, ganon. Pero yung NCR naman namin, halos hindi po masyado napupuno dito sa terminal. Pero paglabas mo dyan sa daan, sigurado kung marami na po siyang mapipick up dyan. Sapat naman daw ang bilang ng bus sa mga terminal kaya maihahatid lahat ang mga pasahero. Bukod sa mga regular na bilang ng bus, epektibo pa rin ang special permits sa mga karagdagang bus na bumabiyahe sa probinsya at Maynila. Inaasahan pa raw ang dagsa ng mga pasahero hanggang sa weekend. Sa pakikipanayam naman natin sa mga pamunuan dito sa bus terminal at maging sa mga pasahero nga, mas marami talaga itong mga pasahero na piniling bumiyahe na ngayong araw. Ito yung mga galing talaga sa mga probinsya na nagsisibalikan na sa kanilang matirahan matapos nga itong bakasyon. Pagdating naman sa mga pasahero nga na magsisiuwian o magsisibalikan nga sa NCR, expected pa raw yan, Chris, na by weekend pa talaga itong dagsa. Lalo't marami sa ating mga kababayan sa NCR na nag-file na ng long holiday, long leave, long weekend nang sa ganun nga ay ma-enjoy itong bakasyon sa mga probinsya, especially yung mga tourist destinations na kanilang pinupuntahan. Mula naman sa 102 bus unit dito sa bus terminal nating kinatatayuan, merong mahigit 10 bus unit with special permit. Effective naman itong special permit
extended ito hanggang sa November 6. Kaya naman asahan ulit, Chris, na by weekend talagang dadagsain itong mga bus terminal. Asahan din ang mas maigpit na seguridad at pagbabantay sa mga bus terminal hanggang sa weekend. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Dalawang taong gulang na bata patay matapos daw malason sa kinaing bunga ng wild grass sa San Carlos City, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio, exclusive. Pinaglalamayan sa kanilang bahay ang 2 taong gulang na bata na nasawi dahil umano sa food poisoning sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. Itinakbo naman sa ospital ang 7 taong gulang na kasama ng biktima. Walang bingili, masayahin. Magmahal ko eh. Tuwing dumanat niya nga pinit. Sumasalubong ka agad. Sa paunang investigasyon ng City Health Office, nakita ng mga kalaro ng 2 bata na pinaglaruan hanggang sa kainin nila ang bunga ng isang wild grass na nakatanim sa lugar. So sa pag-iimbestiga doon nga sa nakain nilang wild grass na hindi pa namin ma-identify kung anong klase yun. Kaya patuloy pa rin ang investigation. Pero itinanggi ng pamilya ng biktima na nalaso ng 2 bata sa kinaing bunga ng wild grass. Anong amoy niya, Nay? Kundi sa ininom daw na tubig na i-deliver sa kanila. Talaga may ano siya ininom talaga, nagsusuka siya. Pag ano sa tiyan. Yung lang tubig. Yun lang. Kung may lason niya, di lahat kayo nalason dito. Eh, anong malay niyo, sir? Hindi na namin kasalanan yan. Nasa bahay niyo lang mamaya. Nilagyan niyo ng lason dyan sa bahay niyo. Kaninang umaga, nagharap ang manager ng refilling station kung saan nanggaling ang tubig at pamilya ng biktima. Kaya nga, magkita-kita tayo sa korte. Magdidimandaan tayo. Dahil paninira yung ginagawa niyo. May water test kami, quality naman eh. Hindi totoong sa tubig nalason yung bata, nalason yun dyan kung anong kinakain dyan. Ayon sa CHO, malabong ang ininom na tubig ang sanhi ng insidente. Regular daw ang water testing sa lahat ng water refilling station sa lungsod. Pero para makampante ang pamilya ng biktima, kumuha na rin ang CHO ng sample ng tubig para sa investigasyon. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Mga kapuso, tuluyan ang nag-dissipate o nalusaw yung low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, wala pa namang bagong sama ng panahon o bagyo na namataan o nagbabadyang mabuo sa ngayon. Pero magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil pa rin sa shear line, amihan at localized thunderstorm. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Bahagya rin namang mababawasan ng ulan pagsapit ng gabi. Ang iba pang bahagi ng bansa posible ring makaranas ng pag-ulan. Ito ang GMA Regional TV 1. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking itinulak ng nakaalitang kapatid sa Santa Catalina, Ilocos Sur, patay matapos mabagok ang ulo. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Hindi napasama talaga. Tsaka talaga expect rin ni Jay, ma'am. Uwin, ma'am. Ori nagapapa kami. Minutos lang. Okay kami, ma'am. Ang simpleng alitan ng magkapatid na uwi sa trahedya matapos masawi ang isa. Ganyan ang sinapit ng 29 anyos na si Chris Tomas na taga-barangay Kabaruan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Ugat ng alitan dahil lamang umano sa nawawalang solar light na hinahanap ni Elmer sa kuya niyang si Chris. Pagsinsin nung bakdan ma'am, idin, ta napanda kay maap, mamindwa nga napanda, ta mapangkod awisan dadya maysan. Dadya mo maysa, ito na latan anti ko na namo. Ano kaya nga panawan. Ngam no naurod ko kumadadya maysa, baka awang nga takuma. Kwento ni Elmer, nahiga na raw siya pero sinundan pa ng kapatid at dinuro-duro. Kahit dan ako, ma'am, kaya ako kumarumar, ma'am. Sinabat namin kami, ma'am, so nga naidoron ko may nadya, ma'am, na ako may expect rin ang kasjeti na pasamak, ma'am.
Dahil sa pagkakatulak, nawalan daw ng balanse ang biktima at bumagsak palabas ng bahay na ikinabagok ng kanyang ulo. Inakala pa raw ni Elmer na nagpapatay-patayan ang kapatid, pero namutla ito kaya agad niyang dinala sa ospital, ngunit idineklara ang dead on arrival. Tumanggi na ang pamilyang ipa-autopsy ang labi ng biktima. Actually, nag-file na kami ng case ng reckless imprudence resulting in homicide. Kaso, dinismiss ito ng piskalya kasi hindi interesado talaga yung pamilya. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Kita sa footage na in-upload na isang netizen ang mga sasakyan na nagsalpukan sa kahabaan ng Hasa Road sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang sports car sa isang pickup truck. Pagka-overtake, nawalan ito ng kontrol kaya tumawid sa kabilang lane kung saan tinamaan ito ang isang kotse at pickup truck. Nadamay din sa insidente ang isang bus. Napuruhan sa insidente ang 3 pasahero ng kotse kung saan isa sa kanila ang kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa ospital. Nagtamo naman ng minor scratches ang driver ng sports car. Hawak siya ngayon ng PNP at maharap sa kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Presyo ng bangus sa Dagupan City pumalo sa 170 hanggang 190 pesos ang kada kilo. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Pumwesto sa gilid ng kalsada malapit sa Bunuan Public Cemetery si Mario para magtinda ng isda. Dinamihan niya ang inangkat na isda sa Magsaysay Fish Market dahil mataas ang demand ngayong undas. Nasa 190 pesos ang retail price ng bangus. Mataas naman ang wholesale price ng bangus sa Bagsakan Market na nasa 170 pesos per kilo. Bilangin ng bangus ngayon, maraming bisita po. Gusto nila yung matikman yung bangus namin. Mga balikbayan at mga nakabakasyon sa probinsya ang karamihan sa bumibili ng bangus na binaon sa pagbisita sa sementeryo. Pag minsan po bihira pong may bibisitang bibili ng bangus. Ngayon po marami din, sir. Maraming dumadayo na galing Maynila, ganun. Nauna nang sinabi ng LGU na walang problema sa supply ng bangus sa lungsod dahil tuloy-tuloy ang pag-harvest ng mga bangus grower. Samantala, tumaas din ang presyo ng ilan pang seafood products gaya ng pusit, tilapia, galunggong, sapatero at yellowfin. Tuloy-tuloy ang monitoring ng BIFAR sa mga ipinapasok na shellfish products sa mga pamilihan para matiyak na ligtas itong kainin. Nire-recommenda po namin doon na yung ating mga maging market inspectors ay maging vigilant at hanapan po yung ating pong source ng shellfish ng mga kaukulang dokumento kagaya po ng auxiliary invoice. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nagsiksikan sa maliit na tolda ang mga tindera ng bulaklak sa tabi ng Calasiao Public Cemetery matapos ang biglaang pagbuhos ng ulan kaninang umaga. Nabasa rin ang kanilang mga paninda na bagsak presyo na. Mula sa 250 pesos na maliit na arranged flowers, nasa 100 pesos na lamang ito. Napilitan ang mga flower vendor na ibenta ito sa murang halaga kaysa mabulok. Samantala, ilang parokyano ng Santa Teresita Parish sa Angeles City nagbihis alas Santo. Tunghayan sa report. Imbis na mga nakakatakot na costume, nagbihis santo ang ilang parokyano ng Santa Teresita Parish sa Angeles City. May nagbihis bilang Mother Teresa of Calcutta, San Pedro Calungsod, San Diego, St. Francis of Assisi, St. Scholastica at marami pang iba. Ayon sa kura paroko ng simbahan, ginagawa nila ito bilang kanilang bersyon ng Halloween na kung tawagin ay Communio Sanctorum o Communion of Saints na layong turuan ng mga kabataan at mas makilala pa ang kwento ng mga santo sa Biblia. Ilang bata rin ang nagbihis santo sa San Nicolas, Ilocos Norte. Pumarada sila sa kalsada na may saliw ng tugtog na paindak ang mga traffic enforcer. Matapos ang parada, dumiretso ang mga bata sa simbahan. Nanguna rin sa Parade of Saints ang mga chikiting sa St. Matthias Parish sa Tumawi ni Isabela. Dahil sa pag-ulan, ginawa sa loob ng simbahan ang maikling parada imbis na sa labas ng poblasyon patungo sa simbahan. Ayon sa simbahan, dapat ipamulat ang katikismo sa mga bata sa murang edad at sa buhay ng mga santo tungo sa kabanalan. Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon.
Nakakakilabot at nakakatakyut ang hatid ng mga Halloween costume na ibinida ng mga chikiting sa isinagawang Halloween Trick or Treat ng provincial government sa Ilocos Norte. Naglibot ang mga chikiting sa iba't ibang tanggapan ng provincial capital maging sa iba't ibang commercial establishment. Bahagi ito ng Semana Ti Ararya na layong gunitain o alalahanin ang mga yumao tuwing undas. Bumida rin ang iba't ibang floats sa Ilocano Halloween Festival 2023. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pool sa CCTV footage na ito sa bahagi ng National Highway ng Barangay Cabalanggaan, Bantay, Ilocos Sur, napapasok sana ang pangalawang SUV sa isang establisimento nang biglang sumalpok ang isang rider. Sugatan ng rider na dumausdos sa gilid ng kalsada. Ayon sa PNP, naka-signal light naman ang SUV pero sadyang mabilis ang patakbo ng rider. Nagkaroon na raw ng inisyal na pag-uusap ang dalawang partido. Samantala, patay sa pamamaril ang taga-suporta ng isang nanalong barangay chairman sa Bukay Abra. Tutukan sa report. Hirap tanggapin ng pamilya ang pagkamatay ni Silverio Rolly Lumawig, 68 anyos matapos mabaril sa sitio Dardarawas, Barangay Pagala, Bukay Abra. Pasado alas 10 kagabi nang makita siyang nakahandusay sa gilid ng kalsada na inakalang biktima ng aksidente. Doon sa first impression nila ay mukhang hindi vehicular incident yung pangyayari. Kaya agad silang tumawag sa SOCO at doon na napag-alaman na may tama nga ng baril sa ulo. Napag-alaman na pauwi na ang biktima lulan ng kanyang motorsiklo nang siya'y barilin ng hindi pa kilalang salarin. Nangyari ang insidente ilang metro lamang ang layo mula sa bahay ng kanyang mga kapatid. Kilala umanong supporter ng nanalong barangay chairman ng biktima. Katunayan, pasado alas 7 kagabi nang umalis ang biktima mula sa bahay ng nanalong barangay chairman at pagkatapos ay dumaan pa umano sa mga kakilala at nakipag-inuman. Pamati sir, at naka-connection natin, kada ito lang kalpas ngayon. Gusto lang masak panut ke awan. Ta hamang iso na kandidato. Kena wamut itret asjay. Awan. Kwento ng asawa ng biktima, alas 4 pa ng hapon kahapon nang lumabas sa kanilang bahay ang biktima. Wala naman siyang alam na kaalitan o posibleng dahilan ng pamamaril. Sapay ko mga rod kami kantisya di pa nakatayo na. O matamo nga baso na. Patuloy ang pagkalap ng pulisya ng mga ebidensya at mga saksi upang matukoy ang pangunahing motibo at pagkakakilanlan ng suspect. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Atang Boys at Candila Kids sa Dagupan City naglipa na sa mga sementeryo. Sundan sa report. Pagkatapos ng undas, ano na nga ba ang mga eksena sa sementeryo? May mga dumadalaw pa rin naman at nagtitirik ng kandila at nag-aalay ng bulaklak. Makikita pa rin ang mga gagamboys o yung mga binabayarang batang umaakyat sa mga matataas na nicho para magtirik ng kandila at bulaklak. Pero ngayon natapos na ang undas, abay iba na ang sistema. Umaakyat pa rin naman sila sa matataas na nicho. Pero para kunin o kuskusin ng mga gamit ng kandila. Kanila itong iniipon para ibenta. Para naitinda. Magkano benta nyo? 20. 20. 1 kilo. Paano naman ang mga atang o ang iniaalay na pagkain sa mga yumao na ipinapatong sa mga nicho? Abay hindi naman daw ito nasasayang dahil nakakain naman daw ito ng mga tinaguriang Atang Boys. Ang grupong ito ni Boy, alam na ang petsa kung kailan tatambay sa sementeryo. Ang kanilang puntirya, ang atang sa mga nicho. Alam na nga raw nila kung paano i-target lock ang atang. Kunwari, bigla, ganun tas kunin agad, di bulsa. Pinapalis muna namin. Kaya hindi na ng mga langgam kasi may init pa po. Hindi naman panis? Hindi po, kakalagay lang po kasi.
Yung mga bagong lagay, titignan po namin kung bagong lagay, amuyin. Hindi ito tama ayon sa otoridad dahil ang pagkuha ng mga bagay o pagkain na hindi pagmamay-ari ay maituturing na pagnanakaw. Yung atang, nandun lang yun, hindi namin ginagalaw. Kukunin ng mga bata, kakainin. Pero, yun, di pwede yun, masama yun. Mag-ano ka, ulyanin. Pero sila po ay pinagsasabihan natin, sinasaway po natin, and at the same time, ini-ensure din po natin ang safety nila dyan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ipinagmamalaking tradisyon ng mga taga-Paway sa Ilocos Norte na tumba tuwing undas, tunghayan sa GMA Regional TV Presents. 2 siglo na ang pagsasagawa sa Paway, Ilocos Norte ng tumba, salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay puntod. Isa na itong makalumang tradisyon at paniniwala ng mga ninuno ng mga taga-Paway. Tuwing undas, nagtatayo ng maliliit na kubo na kung saan ay matatagpuan ng tumba at sa ibabaw nito ay mga pagkain o atang na iniaalay sa mga namatay ng kaanak. Isa itong paniniwala ng mga Ilocano, pagkalibing sa kaanak na namatay na kung tawagin ay umras. May padasal ang mga matatanda para sa ikatatahimik ng kaluluwa. Pagkatapos ng dasal ay maaari ng kainin ang mga inalay na pagkain, gaya ng patupat, linapet, linga, busi, baduya at iba pang mga kakanin ng mga Ilocano. Ang tawag dito ay karkararwa o pagkain sa mga inalay na pagkain sa mga espiritu. 10 ang naglaban-laban para sa pinakamagandang tumba. Makikita rin dito ang mga makalumang gamit at mga imahen bilang simbolo ng malalim na paniniwala sa relihiyon ng mga Ilocano. Yung nakagawa natin, nanula, dito daw, ginagawa namin dito sa Paway. We continue to celebrate this Tumba-Tumba Festival sa bayan ng Paway para hindi mawala at i-preserve to every Pawayanyo na meron kaming ganitong tradisyon noong unang panahon pa. It's unique tradition ng Ilocanos, but it's only found in here in Paway. Kaya very interesting ito na tradition. Actually, one of our intangible cultural heritage na dapat panatilihin natin. Maliban sa tumba, dinayo rin ng mga manonood ang Halloween costume parade. Samut-saring nakakasindak na kasuotan ang natunghayan na lalo pang nagbigay kulay at kilabot habang ginugunita ang undas. Tunay ngang mayaman sa kultura at tradisyon ang bayan ng Paway. Ang pagsunod sa mga paniniwalang ito ay gaya rin ng paggunita sa mga alaala ng mga kaanak na namayapa na. Gaab de Luna, One North Central Luzon. Mga kapuso, 53 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.